Ayan, kilala nyo. Si Arlene Estonian. Yan po yung dati raw member ni Kibuloy, dati raw member ng pastoral ni Kibuloy. Kaya ko po pinapakita ito. Alam naman ninyo, marami po siyang sinasabi. Okay? Marami siyang sinasabi sa kung anong meron sa kampo ni Apollo Kibuloy at buhay ng mga pastoral kasi galing daw siya dyan. Pero ako, sa totoo lang, hindi ko siya kilala ng personal, si Arlene. Hindi ko alam kung anong taon siya umalis dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Pero nung ako'y empleyado pa dyan, sabi ko nga alam naman ng tao na ako'y 15 years na nagtrabaho sa SMNI. Pero hindi ako member nila. Kaya hindi ko rin alam yung mga nangyayari, lalo na paggagabi. Kung totoo man o hindi yung pinag-uusapan, nasa korte na yan, hindi ko alam kung totoo. Kaya ko lang ho pinakikita ang si Arlene, para lang mayroong idea kayo. Siya yung po yung maraming viral video. Dahil vlogger din po ito eh, nagbablog siya. Na ngayon nakabase sa Estados Unidos. Lately, although marami siyang mga vlog, marami siyang nilalabas. Lately, ang kanyang binabanggit, at parang sa kanyata nag-umpisa yung para daw pinaka malapit daw kay Kibuloy ay si Stephanie Ibarra. Ayaw ko na pakita ng picture, bata yung bata ano po. Ngayon dalaga na yan. Na sinasabi niyang pinakamalapit at kawawa daw dahil hindi nakapag-aral. Tapos marami pang sinabing ayaw ko nang bagitin kasi masakit yan sa isang babae. Lalo na kung totoo man o hindi. Pero pag babae po ang involved tungkol sa sinasabi, tungkol sa di umano'y relasyon kay Kibuloy, ibang issue na ho yan. Kaya ko lang ho ito pinag-uusapan, topic natin ngayon. Ang tanong sa, matapos po yung mga sinasabi ni Arlene Stone na kawawa si Stephanie, si Stephanie daw ay biktima, ganon-ganon. Kaya ko nagulat din. Hindi ko alam kung yung by interview o press conference, parang interview ata. Yung mag-iina, kasi ho Pilipina yung nanay nito, taka meron pang isang kapatid si Stephanie. Ayoko na ipakita yung picture kasi respeto natin ano ha. Kilala ko yung batang yan, si Stephanie. Naalala ko nung nagpunta kami sa Amerika noon, nag-golf pa yan eh. Sumasama sa golf course. Namumulot pa nga ng bola yan. Sa golf. Anyway, ganito. Hindi ko alam kung ano yung purpose nung ang SMNA pa yata naglabas eh. Nung interview doon sa mag-iina ni Stephanie Ibarra. Yung isang kapatid niya at saka yung nanay niya. Kasi po yung father nitong si Stephanie, foreigner. At siyempre, sinasabi nila na naiyak-iyak pa nga si Stephanie doon sa video na hindi totoo, mahal niya si pastor, pero hindi totoo na gano'n-gano'n, mali daw ang akusasyon, hindi daw niya kilala. Well, tayo magagawa. Nandun siya sa loob ng kingdom. Siyempre, lahat ng pabor kay Kibuloy at lahat ng kabutihan ng kingdom at saka ng kampo nila, yun na sasabihin. Expected natin yan. Kaya lang, ang pinagtaka ko, kaya ako nagka-interest dito, ako kasi naniniwala na pagka ang issue ay sexual abuse, sexual harassment, yung alleged victim at yung suspect, parehong masisira dyan eh. Yung akusado at yung di umano'y biktima, parehong masisira yan, totoo man o hindi, pag pinag-uusapan. Ngayon, ang punto ko rito, dito sa aking channel, Mike Abby Opinion, ang opinion ko rito, bakit kailangang ilabas nila ito? Bakit kailangang sumagot ni Stephanie at yung kanyang pamilya dito sa naglalabasang ito? Hindi ko sinabing wala siyang karapatang ilabas ang kanyang panig. Kaya lang, sabi ko nga, totoo man o hindi, ang mga tao may kanya-kanyang interpretation at pananaw at opinion. Maaaring yung iba hindi maniwala, paano yung naniniwala? Tapos, na-confirm pa dahil yung naglalabas ng mga picture ni Stephanie, tapos lumabas ngayon, inilabas ng SMNI yung kanyang picture at saka mga statement,
So nagpapatunay na talagang yun ang Stephanie Ibarra. Pinakita pa nga doon sa mga video naglabasan na mula sanggol pa lang, bata pa lang, inaalagaan ni Kibuloy. Parang gano'n, dahil sa hirap ng buhay yata, parang walang magawa yung nanay kung hindi sumali doon sa kailang relihiyon. Parang gano'n. Pero ang issue rito ay di umano'y merong sexual abuse. Di umano'y isa siya sa pastoral. Di umano'y isa siya sa biktima. At malapit daw kay Kibuloy. Ako nagpapatunay ako dyan dahil nakikita ko yun ng araw. Malapit talaga siya. Pero hanggang doon lang ako. Malapit sila kapag nakikita-kita. Ganon. Sinasakay, madalas nga yan, kasama pa sa kotse. Naalala ko nung araw na magpunta kami ng LA to San Francisco. 7 hours drive yun. Iba-ibang kotse na namin dala. Doon siya nakasakay sa kotse ni Kibuloy. 4 sila. Yung driver, si Greg kasama pa ron, si Stephanie at saka si Kibuloy. Sila yung magkasama. So malapit talaga. Hanggang doon lang. Hindi ko nakakikita pagdating ng ibang oras. Pero yung in public, sa kainan, lakaran, golf course, sa kotse, nakikita ko malapit talaga siya. Pero hanggang doon na lang. Ngayon, ang tanong, nakabuti ba kay Stephanie Ibarra na ilabas ng SMNI yung video na siya umiiyak tungkol sa mga naaawa siya kay pastor at saka mali daw yung batikos kay pastor at akusasyon kay pastor. Hindi daw totoo yung mga akusasyon. Karapatan niya yun. Pero yung siya'y akusahan at inaakusahan ni Arlene na isa sa pinakamalapit kay pastor at isa sa mga biktima ni pastor, isa raw sa naging kawawa sa kamay ni pastor. Parang hindi mo nakita, hindi mo mapatunayan, pero parang biktima siya. Tapos ngayon i-display pa niya ng SMNI yung video na umiiyak. So, lalong nakilala siya. Dapat kasi yung ganyang mga issue, akin pong opinion ito, hindi yan dapat ibinubulgar, hindi yan dapat sa publiko. Dahil ang publiko, hindi naman makakatulong dyan. Yung naniniwala o hindi, sa buong mundo, sa buong Pilipinas, sino si Stephanie, ano nga ba ang pagkatao niya, ano nga ba ang nangyari sa buhay niya, hindi po yan makakatulong sa kanya pag pinag-uusapan kasi babae siya. Hindi ko sinabing biktima. Pero babae siya na nagiging biktima kasi masama yung allegation. At sinasabing isa sa pastoral. Alam nyo, maniwala kayo at hindi, ang sama ng image ng pastoral. Kasi nga, nagputukan yung mga balita. Di umano yan ng mga batang nagiging biktima ni Kibuloy. Ngayon, nasa korte na yan. So, ngayon ang tanong, saan kayo maniniwala? Kay Arlene Stone o kay Stephanie Ibarra? Sabi ni Stephanie, hindi totoo yung mga allegation. Mabait daw, mabuting tao, si Kibuloy. Matulungin daw sa kanila. Sabi naman ni Arlene, Arlene Stone, sabi niya, si Kibuloy, mapang-abuso, umaabuso sa kababaihan. Si Stephanie, isa sa mga inabuso, isa sa naging kawawa. Hindi nga nakapag-aral pero parang halagang member ng pastoral. At malapit na malapit kay Kibuloy. So, yun na yun eh. Para sa akin, ang damis nito kay Stephanie kasi lumabas siya, kinumpirm niya, nagpakita siya in public dahil sa pinakitang video, interview ng SMNI. Ayaw ko na nga gamitin dahil naaawa rin ako sa kanya. Alam mo, naaawa ko sa mga babaeng biktima ng ganyang istorya pero ilalabas pa in public, kawawa. Kaya ko lang ilabas ng picture ni Arlene kasi siya naman yung nag-aakusa. Siya yung maraming sinasabi sa loob ng pastoral, sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi dati siyang member. Bago siya umalis, bago siya napunta ng Estados Unidos. Ayan, okay? So ano inyong masasabi dyan? Sabi ko nga, sino ang ating papaniwalaan? Pero totoo man o hindi ang pinag-uusapang ito, si Stephanie ang nasisira dahil humarap siya, nagsalita siya. Ano man ang kanyang sinasabi, maaaring may naniniwala sa kanya, maaaring marami rin ang hindi naniniwala. So, nasira pa. Bakit kasi kailangan nilang mag-ingay pa? Ang kaso nasa korte na. Hindi naman siya complainant o ipagtatanggol mo. Well, maling galaw talaga eh. Mali talagang publicity. Abogado ang magtrabaho. At patunayan na walang kinalaman si Kibuloy sa anumang akusasyon, palakasin ang ebidensya kontra sa demanda, palakasin ang mga testigo laban sa demanda. Hindi yung gumagawa kayo ng publicity, SMNI, kung alam ito ng Kingdom of Jesus Christ, akin pong tingin dyan, hindi nakatulong kay Kibuloy, hindi rin nakatulong kay Stephanie Ibarra kasi na-expose lalo siya. Parang kinumpirm niya
na talaga siya yung Stephanie Ibarra na binabanggit, inaakusahan ni Arlene na siya yung pinakakawawa at paborito ni Kibuloy. Ang lupit, di ba? Anyway, any reaction, comment, malaya po kayo. Please like, subscribe, and follow. Pangalawa na ihabol natin balita, ito naman hong Laila de Lima at saka Harry Roque. Sabi ni Laila de Lima, harapin mo Roque ang pag-iimbestiga sa iyo ng Kongreso. Ang dami mo sinasabi na ako'y inaakusahan ni Duterte at ako'y pinakulong ni Duterte. Ngayon mo naramdaman, masakit ang inaakusahan ng hindi totoo. Masakit ang mga pagbibintang ng walang matibay na ebidensya. Harapin mo yan, sabi ni de Lima. Kung ano ang paninirang ginagawa mo kay de Lima noong mga panahon ngayon, sabi ni de Lima, ngayon, alam mo na kung gaano kasakit siraan. Kaya ang advice ni de Lima, dating senador, Harry Roque, humarap ka sa investigasyon. At ngayon mo na nararamdaman kung ano ang iyong mga pinagsasabi laban kay de Lima. Sabi ni de Lima, kung ano ang mga pinagsasabi mo sa akin nung ako'y pinakukulong nyo, okay, ngayon ramdam mo na kung ano ang hirap at sakit ng inaakusahan na ikaw ngayon under investigation, nawawala ka, hindi ka nagpapakita sa Quad Committee sa Kongreso. Ayan, okay? Any comment, reaction? Sige lang po. Please like,